Isa po mapagpalang panonood sa inyong lahat mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid, at muli po wini-welcome ko po kayo dito po sa ating pag-aaral na ginagawa. We're looking at allusions, images, symbols, how to study Bible prophecy. Purihin ang ating Panginoong Diyos kasi binibigyan tayo ng mga iba't ibang mga kaalaman para malaman natin kung paano natin mauunawaan yung mga aklat sa banal na kasulatan na may kinalaman sa propesiya. Kumbaga, minsan ito yung mga aklat na napakahirap pero with the right principles and tips coming from the Bible itself, posible po palang maunawaan talaga ang salita ng ating Panginoong Diyos. Amen? At kaya naman, napakabuti niya at nagpapatuloy ang ating mga pag-aaral na ito. Nung nakaraan, pinag-usapan po natin yung Genesis Foundation. Pinag-usapan din natin yung principle of first mention. Nalaman po natin na yung mga bagay na minention sa Genesis is very foundational
Lalo na sa pag-unawa natin sa Genesis. Because once the Lord reveals the truth, progressive na po yan. Hindi niya babaguhin bigla yung isang bagay. Kaya nga yung Daniel and Revelation, makikita po natin, may principle na ibinigay, and then as time goes by, every chapter na lumilipas, lalo pang nagkakaroon ng information o lalo pang nagkakaroon ng linaw yung gustong iparating sa atin ng ating Panginoong Diyos. At yun po'y pinag-aralan natin noong nakaraan. Kaya nga po, we look at 3 points, yung premise, yung provision, at saka po yung problem. At nag-focus tayo doon sa Genesis 22, na yung first mention of the word love, lamb, at marami pang iba. At nawa po ay nakinabang po kayo. At kung na-miss ninyo, pwede nyong balikan para nang sa ganon, ay ma-review po ninyo kasi mahalaga po yan para po dito sa mga susunod pa nating mga pag-aaralan. At ngayon naman, ang pag-uusapan po natin ay pinamagatang images from marriage. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel. Maraming salamat sa ating Panginoong Diyos dahil tuloy-tuloy po nating nagagawa ang paglilingkod na ito. Wow! Talagang hindi natin, at kahit po ako hindi ko akalain na for about 5 years ay tuloy-tuloy po na nagawa natin ito pong online ministry, and that is thanks to all those who are praying, to all those who are supporting, sa lahat po ng mga kaibigan at mga kapatid na nagpapahiwatig ng kanilang concern at ng kanila pong desire na masuportahan ito pong ating paglilingkod na ito sa pamagitan ng kanilang panalangin at pag-share ng kanilang mga resources. At maraming salamat din po doon sa mga nagsishare ng kanilang mga testimonies, na kanila pong mga comments na talaga naman pong nakaka-uplift, na nalalaman po namin na ito pong pag-aaral na ito na ginagawa natin ay nagiging pagpapala po pala sa marami sa inyo, mga taga-subaybay. Maraming salamat din po na nalalaman po namin na ito pong pag-aaral natin nakakarating kung saang-saang parte ng sanlibutan. Purihin ang ating Panginoong Diyos, and I'm just very thankful na mabigyan po ng pagkakataon na ang ilan sa inyo ay makita ko po ng face-to-face, mapuntahan po sa iba't ibang mga lugar na tayo po'y pinapahintulutan na maglakbay. Maraming salamat po, and by God's grace, we will continue to do this all for His glory. Kung ito ang unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, of course, we invite you to like, to subscribe, to hit the notification bell, to follow our page para po nang sa ganun ma-notify kayo sa mga pag-aaral namin. At kung lagi na namin kayong kasama, we invite you to share this program. Okay, paano nyo i-share? Kung nanonood kayo sa social media, i-click nyo yung share button o i-copy nyo yung link, i-send nyo na sa mga kaibigan ninyo. Kung nanonood kayo sa television, ibalita ninyo na ganitong oras may ganito tayong palabas. Kung kayo nakikinig sa radyo, pwede nyo pong ibahagi o i-share sa mga kaibigan at sa mga mahal nyo sa buhay na sa ganitong panahon, ganitong oras ay tayo po ay nagbo-broadcast ng ating mga pag-aaral. Sa pamagitan po ng pag-share, mas maraming mabibless, mas maraming makikinabang, and hopefully, ito po yung makatulong sa mga problema, pagsubok na ating pinagdadaanan sa buhay. Kaya naman, hingin natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos at simulan po natin ang napakagandang pag-aaral ngayon. Titignan natin ito in its practical sense and at the same time sa prophetic point of view ng Revelation, itong pag-uusapan nating images from marriage. Let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakilat makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po na binigyan kami ng pagkakataon na magkasama-samang muli at makapag-aral ng inyong mga salita. Panginoon, sa aming mga sarili, kami po ay mga mahihina, kami walang magagawa. Maging ang pag-unawa ng mga bagay na banal ay hindi po namin magagawa. Ngunit sa kapangyarihang taglay ninyo at sa banal na spirito, ay kami po ay inyo pong gagabayan at tutulungan upang nang sa ganon, maunawaan at maisabuhay
namin ang mga lahat ng aming mga mapapakinggan. Mahal na Diyos, maraming salamat po dahil ramdam po namin kasama namin kayo, magkakalayuman po kami, pero salamat at ginagamit niyo po ang technology para po nang sa ganun ay marami kaming magsama-sama dito po sa platform na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan at pagmamahal. Salamat po sa inyong pangunguna sa aming pag-aaral ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. So muli po, isang mapagpalang panunood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Saan man po kayo nanunood, saan man po kayo sumusubaybay, purihin ang ating Panginoong Diyos na nakakarating po ang pag-aaral na ito sa inyo. Muli po, it's about allusions, images, and symbols, how to study Bible prophecy. At ang specific topic natin ngayon, images from marriage. Noong nakaraan, tinignan natin yung allusion. Yung kung saan yung story ni Abraham at Isaac is somehow pointing us to a greater story, walang iba kundi sa ating Panginoon Kristo. At doon nga po, pinakita po natin how inspired yung salita ng ating Panginoong Diyos. Talagang yung leadings and guidance of God, it's there. Kaya naman, we're reading not just an ordinary book, but a book na talaga naman po makakatulong sa atin para makilala natin ang ating tagapagligtas. At dito po, again, images from marriage. Of course, pag-uusapan natin yung marriage in itself and at the same time, how it connects to prophecy. At ang key text natin, Revelation 19 verse 9, "Then he said to me," right? "Blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb." And he said to me, "These are the true sayings of God." So mapapansin nyo po, yung those who are called to the marriage supper of the Lamb. Okay? Kasi meron nga po ditong images ng marriage na ginamit sa Book of Revelation at hindi lamang po doon, magmula pa sa umpisa sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kasi bakit? Yung marriage in itself is a gift from the Lord from the very beginning. Okay? Kaya ito ay something na ginagawa ng mga tao, nakikita natin, and that's why the Lord using the image of marriage to explain to us heavenly things ay isang paraan na ginagawa ng Diyos to be relevant to us. Di ba po? Madalas pag meron tayong ipinapaliwanag sa mga bata, gagamit tayo ng mga ilustrasyon ng mga pangyayari na mauunawaan nila at hindi lamang mauunawaan nila, kundi bagay na naiintindihan nila. At posible lamang yon kung siyempre aaralin natin kung ano yung kanilang context, ano yung mga pinapanood nila. And then when you start using those things, somehow, may po-point out mo yung gusto mong iparating sa kanila. And so, God gave marriage to humanity, and then, now, the Lord is also using it para nang sa ganun may paliwanag yung mga bagay na darating, mga bagay na mga mangyayari. And that's why, allow me to share with you and summarize this lesson into 3 points. Nawa po maging madaling paraan para maunawaan, maintindihan, at hopefully, maisabuhay po natin sa biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. At kung meron po kayong ibang mapupulot na lesson, ay pwede nyo pong i-share. I-comment nyo sa comment box natin sa social media para po nang sa ganon, makinabang yung mga iba pa nating mga taga-subaybay. At hindi lamang po yon. Kung kayo naman ay nasa television o nasa radyo, isulat nyo na lang para nang sa ganon ay pag may pagkakataon na pag-usapan itong topic na ito, meron po kayong mai-share o meron kayong maibabahagi. And we believe that the Lord is speaking to us through His words at kaya po talagang posible na may mga mapulot pa tayong ibang mga leksyon o aral mula po dito sa ating pag-uusapan ngayon. But as for me, I have summarized it. These are the lessons that I have picked up. 3 points. Number 1, we look at God's design. Okay? Kasi we're talking about marriage. And I emphasized a while ago that it's a gift from the Lord. It is God's design from the very beginning before what? Before the fall. Okay? Bago pa magkasala, ang mga tao, plano na ng ating Panginoong Diyos ang marriage. Okay? Basahin natin Genesis 2:24-25. Ang sabi diyan, "Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife,
and they shall become one flesh. And the man and his wife were both naked and were not ashamed. Okay? So, mapapansin po natin dito sa text na ito. Pinapakita po sa atin yung concept of marriage. Yung meron ditong mahalagang mga puntos. And again, ulitin ko po, no, this is even before the fall. Bago pa magkasala si Adan at si Eva. At nandun po yung living and holding fast to each other. Okay? Bakit meron po dyan yung leaving his father and mother? And at the same time, hold fast sa isa't isa. Kasi po, para nang sa ganun, they will be really united to each other. The ideal na sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos na dapat gawin ay talaga pong once na mag-asawa, hihiwalay sila sa kanilang mga magulang. Okay? Yan po yung malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan. Kasi bakit? In order for them to hold fast to each other. Kasi bakit po? Well, practically speaking, ang mangyayari po talaga, pag laging nandiyan, yung mga, well, of course, hindi natin sinasabing hindi mahalaga yung perspective and point of view ng mga kaibigan, mga mahal natin sa buhay, o kaya ng ating mga magulang, mahalaga po yan. But at the end of the day, once a son and a daughter gets married, we need to give them that space para nang sa ganon sila ay makapagdesisyon, makapag-isip, at makapagplano kung paano po nila gagawin ang kanilang mga plano sa buhay at ang kanilang pagsasama. Kaya ang sabi doon, they shall become one flesh. At ang sabi nung text, a man and his wife were both naked and were not ashamed. Okay? So makikita po natin dito, dahil wala pang bahid ng pagkakasala. And so, they were not ashamed of each other. Kaya, mga kaibigan, mga kapatid, this is God's design. It is God's original plan. Ang pagsasama ng babae at saka ng lalaki. Kaya nga po sa banal na kasulatan, they were created male and female in the image of God. Okay? So, ito po ay design ng Diyos at gusto ko pong basahin ito. Lifetime, faithful marriage was the ideal established by God at the foundation of the human race. Fallen humanity unfortunately damaged this foundational gift from God. Okay? The ideal is for us to stay forever. Kaya lang nung nagkasala ang tao, mga kapatid, mga kaibigan, ay it's really very hard. Mapapansin po natin ngayon, even among Christians, yung statistics ng paghihiwalay ng mag-asawa ay tumataas ng tumataas. Mapapansin po natin yung kaguluhan na nararanasan. At hindi lamang po yun yung paglamig ng pag-ibig ng karamihan. And that's why many people, when they, they just experience something, they feel something different towards another o an opposite sex, ang nangyari po ay akala nila it's already love. And they enter into a relationship, they get married, and then after that, what? Nagkakagulo. Kasi bakit nga po? Because after the fall, nagkaroon tayo ng maling pananaw sa mga bagay-bagay. And so it's a little bit difficult on our own to really establish this ideal na kagustuhan ng ating Panginoong Diyos na it should have been a lifetime, faithful marriage or being together for the glory of God. Kaya ito, magandang payo sa mga kabataan natin, sa mga kaibigan natin na mga sumusubaybay, na maaring nagko-contemplate na mag-asawa. Okay? Sa mga nakikinig dyan na mga kabataan. Okay? So, kailangan po ay we need to really adhere sa kalooban at kagustuhan ng ating Panginoong Diyos that once you entered into marriage, you don't hurry. Okay? You don't go fast. And then you pray about it. You let the Holy Spirit lead you, and at the same time, you allow the mental capacity na binigay sa iyo ng ating Panginoong Diyos para tingnan mabuti ang mga bagay-bagay. Naalala ko yung isang sinabi ni Ellen White, Sabi niya doon, I think it's in Adventist home, it's better to break a heart than to break a home. At ang ibig niyang sabihin doon ay, kasi minsan kung napapangunahan lamang tayo ng emosyon, at pagkatapos tayong magsasama, at pagkatapos yung tahanan naman ay masisira, it's better to break a heart. It's better to break a relationship
Kesa naman, later on makikita ninyo, o nakikita na ninyo yung mga sinyales, nakikita na ninyo yung mga symptoms, na talagang masisira lamang yung inyong pagsasama, o lalo na yung inyong tahanang ginagawa. Kaya po dito mga kaibigan, mga kapatid, it's the design of God. And in order for us to fulfill this, we need to continue reading the scriptures so that we will be guided. We need to continue praying. We need to continue coming to Him. At mas i-emphasize ko yan later. Okay, ipapakita po natin mula sa kwento sa banal na kasulatan ng mga marriages kung paanong talagang binibigyan dapat ng kahalagahan itong mga bagay na maaring makaapekto sa pagsasama ng isang lalaki at saka ng isang babae. Okay po? So again, number 1, it's the design of God. The Lord wants our relationship to be forever. Kaya lang nga po marami nagsasabi, no? I think yung mga generation before o mga generation hindi naman sobrang before, ano? 'Di ba may naririnig tayo na sabi pa nila #walang forever. Okay? Pero sa ating Panginoong Diyos, of course, there is forever and marriage is supposed to be forever. But again, because of the fall, naapektuhan po itong mga bagay na ito. Pero hindi ibig sabihin, hindi reason na because we have fallen, ay hindi na natin magagawa ito. It's still possible by the grace of God. With God's goodness, with God's grace, with God's leadings, it's still possible. Amen? Ha? Posible pa rin. Now, let's proceed to the second point itong ating pag-uusapan na dito. Medyo mas magtatagal tayo at pati dito sa ating third point. Number 1, we look at the design of God or God's design. Number 2, let's look at God's devotion. Okay? What do you mean, Pastor, na God's devotion? And I'll be quoting some text from the scriptures from Ezekiel and the book of Hosea. Bakit ano ba nangyari sa Ezekiel? Just to give you a background, ito pong Ezekiel 16 ay nagpapakita ng picture ng bayan ng Diyos na nagkasala at sila po ay talaga namang patuloy pa ring minahal ng ating Panginoong Diyos. Okay po? So dito po sa Ezekiel 16, 4-5, ang sabi po ay ganito. And as for your birth, on the day you were born, your cord was not cut, nor were you washed with water to cleanse you, nor rubbed with salt, nor wrapped in swaddling clothes. No eye pitied you to do any of these things to you out of compassion for you, but you were cast out on the open field, for you were abhorred on the day that you were born. Dito po ipinapakita yung kalagayan ng bayan ng Israel na sila ay kinamumuhian, sila'y walang kaganda-ganda sa kanilang mga sarili, sila'y walang halaga. Kumbaga kinamumuhian na lahat ay talagang gusto na lang siyang baliwalain. Hindi ka pansin-pansin. Okay? Kumbaga parang sa mga kabataan, ano, sa mga, kumbaga pupunta ka sa toy section, meron doong mga laruan na talagang hindi mo pinapansin kasi para sa tingin mo ay hindi maganda, hindi maayos yung pagkakagawa. Okay? O kaya naman, pupunta ka sa isang buffet, yung pagkaka-prepare, ang tingin mo talaga hindi maganda, so hindi mo pinapansin. Kumbaga sa sasakyan, dinaanan mo pero walang bumibili nun kasi hindi maayos. Talagang kinamumuhian, ayaw mga kapatid, mga kaibigan. Yun ang itsura. Kaya sabi pa dyan, no eye pitied you. Wala, mga kaibigan, mga kapatid. Ganitong kalagayan ng bayan ng Israel. And yet God, in His love, and in His graciousness, He made it possible, or it was still possible, na kahit na walang pumapansin, walang kahalagahan, pinansin pa rin ang ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, meron ba pagkakataon sa buhay ninyo? Ikukunin ko lang po sa ating mga personal na buhay, ano? May mga pagkakataon ba na you felt na you are alone? You felt that nobody cared for you. You felt that you're always the last. You felt like no one cares about you. Kung ganyan pong nararamdaman ninyo, you can relate to this. Okay? Ganun po ang kalagayan ng Israel. At kung titingnan nyo, sa totoo lang, maliit siyang bansa o maliit lang siyang grupo, and yet pinahalaga ng ating Panginoong Diyos. Walang makakapansin. And yet the Lord accepted them,
took care of them, and really guided them. Tingnan nyo, sabi sa Ezekiel 16:13-14, "Thus you were adorned with gold and silver, and your clothing was of fine linen and silk and embroidered cloth. You ate fine flour and honey and oil. You grew exceedingly beautiful and advanced to royalty. And your renown went forth among the nations because of your beauty. For it was perfect through the splendor that I had bestowed on you, declares the Lord God." Ang sabi dito, yung dating hindi ka pansin-pansin, walang kaayos-ayos, hindi kinakagustuhan ng mga kung sino man, nung inayusan, inalagaan, at binigyang halaga ng ating Panginoong Diyos, biglang naging maganda, naging maayos, naging talagang malinis. Okay? Kaya ang sabi ng Panginoon doon, huwag natin imimiss, doon sa verse 14, yung sabi niya, "The splendor, the beauty that I had bestowed on you." Ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng mga pagpapala, mga pangangailangan, para nang sa ganon, maging maayos ang lahat. Maging maayos, maging maganda ang kalagayan ng Israel, ng bayan ng Diyos. At kung i-apply natin sa ating buhay, it is God who provided us all the blessings para nang sa ganun tayo mapaayos at mapaganda ang ating mga buhay. Amen? So, dito po, nagpapakita ito ng devotion ng ating Panginoong Diyos para sa bawat isa sa atin. Na ganun niya tayo kamahal. Kahit walang pumapansin. Ito, yung mga of course, tayo po, no, na mga nanonood, mga nag-aaral, meron ba doon sa panahon na nung nag-aaral kayo yung hindi pinapansin? Okay? Kayo hindi pinapansin kasi, o kaya naman meron kayong classmate na talagang hindi pinapansin, tapos kung manamit, talagang iba. Tapos, after ilang years, nung nagkita kayo ulit o nakita mo na sa social media, sabi mo, "Siya ba to? Ha? Ba't ganun na? Nung high school kami, ganito yung itsura niyan. Nung high school kami, ganito siya manamit, ganito ganyan." Nasa gulat ka, ibang-iba na. O di ba may mga ganung pangyayari? Pero dito mga kapatid, it is God who adorned, who bestowed the beauty. Kaya po Ezekiel 16 shows us an astonishing picture of God's regard for His people. It describes the nation of Israel was an abandoned baby left in a field to die. He takes her home, cleans her up, and when she is fully grown, He marries her. It is a powerful picture of an unlikely marriage. Ang Diyos ang nagbigay ng lahat at pagkatapos, pinakasalan ang Israel. Ganun po yung ginamit na ilustrasyon. Again, using marriage. Mga kapatid, ganun katindi ang pag-ibig ng Diyos. Kaya lang, ito po na malungkot. Sa verse 15. Ayan. Maganda sana eh. Tigil na natin sa verse 14. Okay na, kompleto na, tapos na. It's all done. The end. Okay na sana eh. Kaya lang, pagdating sa verse 15, tingnan mo naman na nangyari. "But you trusted in your own beauty, played the harlot because of your fame, and poured out your harlotry on everyone passing by who would have it." Ano daw po nangyari? Nagsimulang magtiwala sa sariling kagandahan, sa sariling kakayanan, dahil sa kasikatan. At nagsimulang hindi maging tapat sa ating Panginoong Diyos, sa ating asawa. Ito po yung sinasabi. Sa asawa. O sa ating Panginoong Diyos. And this is a good point of reflection para sa atin, mga kapatid, mga kaibigan. When we look at this text individually, when we look at this in our relationship with the Lord, how many times that we trusted our own skills, we trusted our own beauty. Dati tayong walang-wala. Dati tayong hindi pinapansin. Dati tayong walang halaga. And yet, the Lord was there guiding us, caring for us, and then we became successful. And later on, instead of clinging to God, we trusted our own beauty. We trusted our skills. We trusted ang sarili nating mga kakayanan. Mga kapatid, mga kaibigan, we need to be very, very careful. Kasi baka hindi natin napapansin
yung ating kasikatan, yung ating kagandahan, yung blessings that we are receiving is slowly taking us away from our relationship with the Lord. Baka unti-unti na inilalayo tayo sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Baka yung ating mga salapi, unti-unti tayong nilalayo sa ating pagmamahal sa ating Panginoong Diyos, o posible rin sa marriage, sa mag-asawa, na unti-unting yung mga blessings, yung mga bagay ng mga sanlibutan, nilalayo tayo para na sa ganun ay magkaroon ng isang magandang pagsasama at relasyon ang mag-asawa. So, dito po ang gusto nating i-highlight is the devotion of God. Yung care ng Diyos, yung love ng Diyos para sa bawat isa sa atin, para sa bayan ng Israel at lalo na sa atin. And yet, how many times we turn away from the Lord? Pero ito ang good news. Kasi kung pupunta tayo dun sa isang story pa, hindi dyan natatapos ang devotion at pag-ibig ng Diyos. Yun ang blessing. Kanina gusto na nating tapusin sa verse 14. The end na dun eh. Kaya lang ang nangyari, nagsimulang magtiwala sa sarili. Nagsimulang magtiwala sa sariling kakayanan, sa sariling kagandahan. Pero ang good news, it's not the end there. The end is not there. Meron pa. Mga kapatid, na ang Diyos hindi nagsasawang tumawag at magmahal ng lubusan sa bawat isa sa atin. Amen? Kasi when you go to book of Hosea, ano po nangyari? Si Prophet Hosea was requested, or not requested, it's an imperative, it's a command to marry a harlot on purpose. At ulit-ulit, itong asawa ni Hosea, kanyang mamahalin, tapos siya'y lolokohin, at siya'y iwi-win back niya ulit, at iuuwi niya, lolokohin siya ulit. Ang ganda po, basahin ninyo yan. Buong aklat ng Hosea, basahin po ninyo. Kasi this is showing the faithfulness and the devotion of God to loving us even if we continue sinning and falling. Basahin natin, in summary, the book of Hosea. God's request of the prophet Hosea may be one of the strangest assignments ever given to one of his servants. Marry a harlot on purpose. But God was using Hosea to help us understand from his own perspective the fate of human sin and rebellion. God had lovingly chosen a wife, Israel, who repeatedly cheated on him, and yet, astonishingly enough, he took her back and restored her. Ito yung nagpapakita ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang Israel, hindi kapansin-pansin. Minahal ng ating Panginoong Diyos. Binigyan ng lahat ng mga pagpapala, pangangailangan, and then, what happened? He started believing in himself. At ano po nangyari after nun? Sa book of Hosea, makikita natin, ulit-ulit pa rin winin back ng ating Panginoon. At nung winin back ng ating Panginoong Diyos, ulit-ulit pa rin nanloko at nandaya. Mga kapatid, nakaka-relate ba kayo? Okay? Again, let's apply this practically, individually, sa ating mga sarili. Nakaka-relate ba kayo? Na tayo, ulit-ulit nang minamahal ng Diyos, ulit-ulit pinapahalagahan, binibigyang pansin, binibigyang atensyon, patuloy na wini-win back ng Diyos, and yet patuloy at ulit-ulit pa rin tayong nagkakasala sa Kanya. Mga kapatid, again, I'm not excused to this. And the more I look into the Scripture, the more I see how sinful I am, and the more I need His grace. The more I need His mercy. The more I need to cling to Him. Para nang sa ganun ay magawa kong maiwasan at mapigilan ang paggawa ng kamalian. Kasi bakit po? Yung nature natin na ulit-ulit na nagkakasala, hindi tayo patuloy nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos naroon. At ginagamit ng Diyos yung concept of marriage to explain to us how much He loves us. How much He cares for us.
O ilang beses na may pinag-pray kayo ng sorry, sorry Lord. And then after a day, ginawa nyo na ulit. O sometimes after a week, nagawa natin ulit. After 1 month, nagawa natin ulit. After 1 year, nagawa natin ulit. Patuloy tayong bumabagsak. Nagpapakita mga kapatid, we need to continue to cling to Him. Kailangan nating patuloy na magpasakop at lumapit sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat tayo ay nagiging hindi tapat and the Lord is using the concept of marriage. At ganun din ang nangyayari sa mga pag-aasawa ngayon o mag-aasawa ngayon. Ano po nangyayari? Because of sin, hindi natin maging tapat sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Kasi bakit minsan nakakapag-isip tayo ng kakaiba? Minsan nakakapag-isip tayo ng hindi maganda? Minsan ang nangyayari po ay tayo ay nagsisimulang magduda sa mga partners o kaya naman minsan tayo ay nakakapag-isip ng mga bagay na maaring sumira sa pagsasama. Kaya nga po nasabi ko kanina, maraming mga marriages ngayon, it's failing. Kaya po dito pinapakita ng ating Panginoong Diyos na tayo ulit-ulit na nagkakasala pero minamahal pa rin ng ating Panginoong Diyos. Ay, pag tinitignan natin mga kapatid, parang ang hirap niyan. Tayo nga sa kaibigan o kahit sa kakilala, mag-anak, lokohin ka ng minsan. Di ba minsan nga may kilala ko, sabi nila, lokohin ako ng minsan, pastor, mapapatawad ko pa yan. Pero yung pangalawa, iba na yan, pastor. Yung pangatlo, pastor, ay talaga naman, hindi na talaga. Hindi ko napapansinin yan. Pag nakapang-apat pa yan, pastor, yung humanda na talaga siya. Di ba? Ganun mga kapatid. Pero ang Diyos, ulit-ulit, and yet, He loves us so much. He's trying to win us back. Ginagawa ng Panginoon ng lahat ng paraan. Para na sa ganon tayo ay maibalik sa Kanya. Kaya po dito makikita po natin, yung marriage is really, yung kanina po, yung design ng Diyos is to stay forever. Ganon din sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. We are to stay forever faithful to Him. But sadly, when we look at our individual lives, we cannot remain faithful. But the good news is God is faithful. And because God is faithful, we continue to come to Him and ask for His help. He gives us the power so we can be faithful. He gives us the power para po nang sa ganun, magawa nating makasunod sa Kanyang kalooban at maging tapat tayo ng tuluyan sa Kanya. Kaya hindi rin po dahilan na porque tayo bumabagsak nagkakasala, wala na, ganito na lang ako. No, mga kapatid. The more we need to come to the feet of our Lord and Savior Jesus Christ, and the more we do that, He gives us the power to overcome. Kaya ang ganda na sinabi ni Ellen White, Testimonies for the Church, Volume 7, page 46. Marriage, a union for life, is a symbol of the union between Christ and His church. The spirit that Christ manifests towards the church is the spirit that a husband and wife are to manifest toward each other. Ano po mangyayari? Yung pinapakitang devotion ng Diyos sa Israel, gamit yung concept ng marriage, ganun din daw po na dapat na makita, o ganun din po na dapat makita sa atin na mga mag-asawa, asawang lalaki, asawang babae, na yung pagpapatawad, yung pagmamahal, yung pag-uunawa ay dapat nating pairalin. Again mga kapatid, it's not going to be easy, but by the grace of God, it's possible. Amen? Kaya po, ang ganda nito. Principles, 3 principles na magandang paghawakan ng mga mag-asawa as we look at the devotion of God to Israel. As we look at God's devotion to us, na patuloy tayong minamahal. First, forgive your spouse, however undeserving, just as Christ forgave us, however undeserving. Second, accept your spouse, faults and all, just as Christ accepts us, faults and all. Third, just as Christ put us before Himself,
put your spouse before yourself. And I believe this is possible through the grace of God, through the power that comes from the Holy Spirit. Posible pong magawa at mangyari ito sa ating mga buhay. Na magawa nating magpatawad ng tulad sa ating Panginoong Jesucristo. Magawa nating tanggapin ang ating mga partners katulad ng pagtanggap ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. At magawa natin na unahin ang ating spouse kesa sa ating mga sarili katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na inuna tayong isipin at ibinigay ang kanyang buhay para nang sa ganon tayong lahat ay mapabuti. Amen? Amen ba? At kung i-apply natin to hindi lang sa mga mag-asawa, maging sa mga tao sa ating paligid, mga ginigiliw ng mga kapatid, matutunan natin na magmahal at magpatawad ng katulad sa ating Panginoon Jesucristo. Naalala ko nung minsan mga kapatid, mga kaibigan, meron akong naging reflection. Naalala ko nun, nainis ako kasi merong isa kaming kaibigan na talagang ulit-ulit na nakakagawa ng mali. Tapos talagang, ewan ko, parang minsan nagkakaroon ka na ng conclusion na, ganun na siguro talaga siya. Minsan na nangyayari po, no? So, ang nangyari po ay talagang nakakainis. And then one day, ako po mismo, nakagawa ng isang pagkakamali. And yung mistake na aking nagawa, I really prayed to the Lord. You know, ang nangyari po nun, parang lumabas yung ating kayabangan. Sa halip na pairalin natin pagpapakumbaba, ay tayo naglabas ng kayabangan. And the Lord made me realize, and I was like, Lord, sorry po talaga. I was sorry. And then my reflection is, nung nangyari na sa akin, at nakita ko yung mga kaibigan ko na iba yung tingin sa akin, ang naging reflection ko, posible pala na ako, I'm already making some conclusion para sa tao na nakagawa ng mali laban sa akin. Gumagawa na kagad ako ng konklusyon kung sino siya dahil doon sa kanyang pagkakamali. Pero posible pala na isang tao ay magkamali and yet the Lord will work on that person, and you see, that day ay hihingi siya ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Sincerely. At by God's grace, that person might be struggling about that thing na kanyang hinihingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos. And that person is changed by the grace of God. And yet, minsan tayong mga tao, hindi natin magawang mabura sa isipan natin yung maling nagawa o maling naging attitude ng isang tao. Pero sa mata ng ating Panginoong Diyos, itong taong ito ay talaga namang humihingi na ng tawad at talaga namang siya'y binabago ng ating Panginoong Diyos. So when that happened to me, I realized, sabi ko, doon ko nasabi ito, yung ating binasa, na mauunawaan natin, magagawa nating tumanggap ng katulad sa pagtanggap ng ating Panginoon Jesucristo pag tayo mismo na-realize natin na tayo pala yung una ay undeserving. Tayo pala yung una na maraming pagkakamali. Tayo pala yung una na masarili natin ang iniisip natin, and yet God in His love forgave us, accepted us, and prioritized us. At pag na-realize natin yon, that's the time we will learn na magawa rin natin sa ating kapwa at mapakita yung ganong pag-ibig. Kasi tayo mismo na-realize natin, tayo pala mismo magkakasala. Magbabago ngayon ang pananaw natin. Ang magiging kaisipan na natin, tayo nga may mga weaknesses eh. Minsan kasi dali nating manghusga sa pagkakamali ng ibang tao. Minsan kasi dali natin na alam niyo yung cancel culture na isang pagkakamali lang, wala na yan, cancel na yan. Isang pagkakamali. Good thing God is not like that. His devotion ay talagang ulit-ulit niya tayong i-reach out because He loves us so much. Amen? At pag na-realize natin na tayo ay nagkamali and yet ulit-ulit tayo minamahal ng Diyos, magbabago talaga. Kaya ang iisipin natin ngayon sa mga tao sa ating paligid, ako nga, nagkasala, minahal ng Diyos. Maybe that person is also struggling. Okay? Maybe that person is also struggling. Pero of course, makikita po natin sa pag-aaral natin ngayon na meron ding darating sa point
na kung saan ulit-ulit na rin ni-reach out ng ating Panginoon. Pero, kapag talagang ayaw na, at hindi na nakakaramdam na siya'y nagkakamali at nagkakasala, ang nangyari po, meron pong kahihinatnan sa dulo itong mga ganitong gawain. Pero gusto ko po munang tingnan natin yung third point natin. So number 1, we look at God's design. Number 2, we look at God's devotion. And number 3, let's look at God's direction. What is the direction na gusto ng Diyos na dapat nating tahakin? At sa aking pong pag-aral, using the concept of marriage, images of marriage, the Lord wants us to always choose Him, to prioritize Him, just as He's doing all He can para maparamdam ang Kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. At ang gusto kong gamitin nating story dito, o basahin nating story, ay yung kwento ni Isaac and Rebecca. Dumating na yung panahon na si Abraham ay medyo matanda na at kailangan na makahanap ni Isaac ng kanyang mapapangasawa. At sa culture po nila, ang ginawa ni Abraham, tinawag niya yung most trusted servant niya. Ito, basahin natin, Genesis 24, 2-4. And Abraham said to his servant, the oldest of his household, who had charge of all that he had, put your hand under my thigh, that I may make you swear by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, that you will not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites, among whom I dwell, but will go to my country and to my kindred and take a wife for my son Isaac. Itong payo ni Abraham na to, nagpapakita that in choosing our lifetime partner, in choosing yung mga tao sa paligid natin, especially when it comes to marriage, kailangan piliin natin ang ating Panginoong Diyos. Bakit? Kasi yung mga advice o yung hinihingi ni Abraham sa kanyang servant na dapat gawin, nagpapakita ng mga mahahalagang prinsipyo. And this is the principle. The issue for Abraham was spiritual, not ethnic. It was theological, not national. Abraham knew very well the moral degeneracy of Canaanite religious practices, not to mention their worship of false gods, and he knew how easy it would be for his son to fall into these practices were he to marry from among them. Okay? So makikita po natin sa payo at sa gustong mangyari ni Abraham, he's prioritizing God. And so when it comes to our lifetime partner, marriages, at hindi lang siguro doon, pagdating na rin sa mga pipiliin natin, mga desisyon natin sa buhay, sa course nating pipiliin, sa trabaho nating pag-a-applyan, sa lahat ng ating gagawin, we need to prioritize God. The principle is, we need to see it as a spiritual battle. Ito bang desisyong ito? Dadalhin tayo sa ating Panginoong Diyos, palapit sa ating Panginoong Diyos, o palayo sa Kanya. It's not about the place. It's not about the nationality. It's a theological and spiritual issue. So yan po, piliin natin ang ating Panginoong Diyos. At alam nyo, pag pinili natin ang ating Panginoong Diyos, tulad po na sinabi ko kanina, yes, the Lord continues to reach out to us. He loves us so much. At ang gusto ng ating Panginoong Diyos, tayo ay mapabuti, hindi mapasama. Pero kung tayo naman ay magmamatigas ng todo hanggang dumating ang ating mga puso ay manhid na at hindi na tayo mag-respond sa panawagan ng ating Panginoong Diyos at tayo ay umabot na doon sa katapusan. Mga kapatid, then, what else can the Lord do? Kung tayo mismo nagdesisyon na hindi ipasakop ang ating mga sarili sa ating Panginoong Diyos. Yes, mahal tayo ng ating Panginoong Diyos so much. But in order for us to fully experience His grace and love, we need to respond. We need to accept. God loves us na binibigay niya yung kaligtasan para sa bawat isa natin through His Son, Jesus Christ, who died on the cross. And yet, if we will not open our hearts, if we will not accept the gift, what else can the Lord do? Because He gave us the free will. Kaya tingnan nyo pa ang mangyari dito po sa Revelation 19. Again, using the concept of marriage. Pinakita ng ating Panginoong Diyos yung mga mangyayari. Sabi po sa verse
chapter 19 ng Revelation, verses 1 to 2. After this, I heard what seemed to be the loud voice of a great multitude in heaven crying out, Hallelujah! Salvation and glory and power belong to our God. For His judgment are true and just, for He has judged the great prostitute who corrupted the earth with her immorality and has avenged on her the blood of His servants. Alam nyo, magandang pag-usapan pa to mga kapatid, mga kaibigan. Pero ang gusto nating bigyan pansin dito, yung concept ng great prostitute is unfaithfulness to God. Okay? Magandang pag-usapan pa to. I-deal pa natin to sa mga susunod nating mga pag-aral. Pero dito, ang gusto nating bigyang pansin, yung mga naging unfaithful. Hindi pinili ang ating Panginoong Diyos, there will be judgment, they will be judged. And so that's why we have to make that decision today to surrender our lives to Him. Because when we surrender our lives to Him, in Revelation 19 verse 9, and the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb, and He said to me, these are the true words of God. So makikita po natin, yung doon naman sa invited to the marriage supper of the Lamb, ibig sabihin mga kapatid, these are the people who responded to the call of God. Kaya nga po ang ganda kasi when you look at Revelation 19, two things are celebrated simultaneously. The end of the harlot and the marriage of Christ with His bride. So, dito po mga kapatid, mga kaibigan, we are to make that decision to choose the Lord. We are to make that decision to prioritize Him. Bakit? Kasi una niya na tayong minahal. Una niya na tayong tinanggap. Una niya na tayong pinahalagahan. Una niya na tayong mga kapatid na ipinagkaloob ang lahat ng ating mga pangangailangan para nang sa ganun tayo ay mapabuti. Kaya mga ginigilo na mga kaibigan, mga kapatid, dito po sa pinag-uusapan natin, God's direction for us is to choose Him. And in choosing Him, in choosing the Lord, lagi po tayong mapapabuti. Kasi bakit? Alam ng Diyos ang the best. Alam ng Diyos ang pinakamainam. So kung pipiliin natin siya, magiging maayos. Hindi man magiging completely perfect because the Lord already mentioned in the scripture, in this world you will have tribulation, in this world you will have problems. But as long as we have faith, we believe in the Lord, we trust in Him, by God's grace, sa dulo, siguradong tayo ay panalo. And the good news even now is we can experience the peace that passes all understanding. Kasi yung kapayapang nanggagaling sa ating Panginoong Diyos, it's true. Yung grace niya will always abound in our lives. Yung kanyang goodness, pag naranasan natin, patuloy na tayo ay magiging sagana at payapa sa buhay na ating kinahaharap ngayon. And so we are being called to choose Him. This is God's direction for us, and this direction mapapabuti po bawat isa sa atin. Amen? Ha? Kasi bakit po mga kapatid? Alam ng Diyos ang the best. Alam ng Diyos ang pinakamainam. Alam ng Diyos ang pinakamaganda. Kaya kung pipili natin ang direksyon na nililay down sa atin ating Panginoong Diyos, this is always for our good. Yung mga payong mababasa natin sa Bible, it is for our good. When we connect it to marriage, yung mga pinapayo sa banal na kasulatan, pagdating sa pag-aasawa, ito ang magbibigay ng tunay na kasiyahan. Naalala ko nung minsan merong isa akong napanood na nagko-content sa online. At ang sabi sa kanya, kasi yung content niya is about, yung nakipag-usap siya sa mga commentators niya, yung mga nanonood sa kanya. At ang sabi niya, sabi nung isa sa mga comment, i-flex mo nga yung yung mga chicks mo o yung mga girls mo. Dahil siya may asawa, ang sabi niya, ang tunay na flex, ang tunay na pagmamalaki ay yung pagiging tapat sa iyong asawa. Di ba? Ganun mga kapatid, mga kaibigan. Kaya po, again, we are being called to be faithful, to choose the Lord. And when we choose the Lord, sabi ko nga po, now we will experience peace. And when the end comes, when He comes for the second time, we will experience the
fullness of His goodness, the fullness of His salvation. Dahil lang sabi po sa Revelation 21 verses 1 to 4. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with men. He will dwell with them, and they will be His people. And God Himself will be with them as their God. Verse 4, He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. And this is what awaits those who are choosing God. Choosing the faithful God. Again, mapapansin ninyo, meron na namang image of marriage doon. Yung sinabing, prepared as a bride adorned for her husband. And so makikita po natin, those who will choose the Lord, when Jesus comes, and He will redeem those who have chosen Him, there will be no more pain, no more sorrow, and we will be with the Lord forever. Kaya naman mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid, let us not forget that the Lord, God, loves us so much. Ng ating Panginoong Diyos ay tunay na napakabuti sa bawat isa sa atin. At ang nais ng ating Panginoong Diyos, tayo ay mga ligtas. At nawa po mga kaibigan, mga kapatid, lagi nating maiisip at maaalala ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo sa atin. Basahin natin for our last verse. In 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, ang sabi po ay ganito. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Jesus Christ died on the cross because of His great love for us. And once again, using the image of marriage in the Bible, we've seen the God's design, God's devotion, God's love for us, and God's direction. His direction, His desire. He wants us to choose Him. Because in choosing Him, for sure, now, we will experience peace, and when He comes, we will experience the fullness of His love and grace. And once again, let us not forget, Jesus, because of His great love, He died for us. Nawa po na-bless kayo dito sa ating pinag-aralang ito, at patuloy po nawang piliin natin ang ating Panginoong Diyos na tapat at nagmamahal sa atin, at hingin natin ng tulong at kapangyarihan ng gagaling sa Kanya upang tayo'y makapagtapat din ng tuluyan. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa aming pong napag-aralan ngayon. Tunay pong napakabuti ninyo. Tunay pong kayo'y mapagmahal. Walang tulad ninyo. At maraming salamat po sa mga napakagandang mga paalala. You've used the image of marriages to teach us the importance of marriage para po sa mga mag-asawa. You've also used this image para nang sa ganun matutunan po namin what does it mean to be faithful. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Tutulungan nyo kami. Bibigyan nyo po kami ng lakas. Dahil sa aming mga sarili kami, mga mahihina at wala po kaming magagawa. Lord, we beg you, we plead you, Lord, please help us. Lead us, guide us, strengthen us, and sustain us. Lord, pinagpipray ko po mga kaibigan, mga kapatid. Maaring minsan mga problema ang nagiging dahilan kaya hindi kami makapagtapat. Minsan ito naman ay dahil sa mga kalayawan o mga blessings na natatamasa namin. Lord, tulungan nyo kami na mas mahalin kayo nang higit sa aming mga problema, sa mga pagpapala naming nare-receive. Nawa, Panginoon, kayo ang maging priority namin sa aming buhay because you love us so much. You died on the cross. Jesus died on the cross for us. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po kaming lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito at nawa po'y nakinabang at na-bless po kayo. Muli po, I'm inviting you to share this program. At maraming salamat po muli sa lahat po ng mga nagpe-pray at nagsusupport sa ating ministry.
Purihin ang ating Panginoong Diyos. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral. May God bless you.